Mula sa doktor ako'y bumalik at sa aming palamigan ay nakita ko ang isang sulat. Mama, kami ni Bianca ay pupunta sa Boracay. Huwag kang tumawag. Gusto namin ng privacy. Lagda, Caleb, ang aking anak. Naramdaman ko ang isang malalim na kirot sa aking tiyan. Tumakbo ako patungo sa aking silid-tulugan, sa walk-in closet, sa ligtas na pinaglalagyan ko ng aking ipon sa loob ng 10 taon. Diniyal ko ang kombinasyon na nanginginig ang mga kamay. Bumukas ang pinto. Walang laman. Ganap na walang laman. 200,000 piso ang naglaho. Bawat sentimo na aking inipon sa pagtatrabaho ng double shifts, bilang isang rehistradong nurse. Bawat sakripisyo, bawat gabing walang tulog, lahat ay ninakaw ng aking sariling anak at ng babaeng iyon, si Bianca, na nanumpa na mamahalin ako tulad ng isang ina. Iniwan nila ako ng isang malamig na sulat at umalis patungong Boracay kasama ang buo kong buhay na naging pera. Akala nila ay iiyak ako ng mag-isa. Akala nila ay mananatili ako na paralisado, tatawagan sila ng desperado, magmamakaawa para sa mga paliwanag. Akala nila ay isang hangal na matanda ako na lulubog sa depresyon habang sila ay nagpapakasasa sa aking pera sa mga maaraw na dalampasigan. Nagkamali sila. Dahil ang hindi alam ni na Caleb at Bianca ay 6 na buwan akong naghahanda para sa eksaktong sandaling ito. 6 na buwan na nagpaplano ng isang bagay na hinding-hindi nila makikita na paparating. 6 na buwan na nagpapanggap na eksakto kung ano ang gusto nilang maging ako, isang nalilito, mahina at madaling manipulahin na matanda. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, mayroong isang matalas na isip na gumagawa ng kanilang pagbagsak. Hindi nila alam na bawat luha na aking ibinuho sa harap nila ay kinakalkula, na bawat kilos ng pagkalito ay purong dula-dulaan. Na habang tinatrato nila ako na parang isang walang silbi na tao, na halos hindi na maalala kung saan niya iniwan ang kanyang mga susi. Ako'y naghahanda ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na mapanira. At ngayon sila ay nasa eroplano patungo sa Boracay, ipinagdiriwang ang kanilang malaking score, na naniniwalang sila'y nanalo. Wala silang ideya sa sorpresa na naghihintay sa kanila sa paliparan. Isang sorpresa na aking inorganisa nang may pagkaeksakto ng isang siruhano. Dahil kapag ninakawan mo ang maling tao, ang presyo na iyong babayaran ay sinusukat sa pampublikong kahihiyan at ganap na pagkawasa. Ngunit hayaan ninyo akong sabihin sa inyo mula sa simula, dahil ang kwentong ito ay hindi nagsimula ngayon sa isang sulat sa palamigan at isang walang lamang safe. Nagsimula ito 3 taon na ang nakakaraan nang ilibing ko ang aking asawa at naiwan akong mag-isa sa isang bayad na apartment, isang disenteng pensyon, at ang 200,000 pisong iyon sa ipon. Ang araw na ako'y naging perpektong target para sa mga mandaragit na kabilang sa aking dugo. Ang pangalan ko ay Margaret. Ako ay 67 taong gulang. Nagtrabaho ako ng 42 taon bilang isang nurse sa ospital ng lungsod. Nakita ko ang mga sanggol na ipinanganak. Nakita ko ang mga matatanda na namatay. Nakita ko ang mga pamilya na sumisira sa kanilang sarili dahil sa mga mana. At nakita ko ang iba na nagkakaisa sa pamamagagitan ng tunay na pag-ibig. Akala ko kilala ko ang kalikasan ng tao. Akala ko iba ang aking anak. Napakahangal ko. Nang ipakilala ako ni Caleb kay Bianca 5 taon na ang nakakaraan, may kung anong sumisigaw sa aking kalooban na tumakbo. Siya ay 33 taong gulang, 8 taon na mas bata kaysa sa aking anak. Napakabilis niyang ngumiti. Ang kanyang mga yakap ay tila pinipilit. Ang kanyang mga papuri ay parang walang laman. Ngunit nanatili akong tahimik dahil ang isang ina na pumupuna sa kasintahan ng kanyang anak ay nagiging halimaw ng kwento. Dahil si Caleb ay tila masaya. Dahil gusto kong maniwala na sa wakas ay nakahanap siya ng isang tao. Ang kasal ay maliit, intimo. Halos walang inanyayahan si Bianca mula sa kanyang pamilya. Kami ay hiwalay, paliwanag niya na mailuhang mata. Isang kasinungalingan na ngayon ay kinikilala ko bilang isang higanting pulang bandila. Hindi rin pinagkakatiwalaan ng aking asawa si Bianca. Isang gabi, sinabi niya sa akin, ang babaeng iyan ay may mata ng pating. Ngumingiti siya, ngunit wala siyang nararamdaman. Pinatahimik ko siya.
Hiniling ko sa kanya na huwag sirain ang kaligayahan ng aming anak. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabagabag sa aking gabi-gabi. Ang unang 2 taon ay normal. Paminsan-minsang pagbisita, hapunan ng pamilya, tawag sa telepono. Ginampanan ni Bianca ang kanyang papel bilang kaakit-akit na manugang. Binigyan niya ako ng mga bagay na hinding-hindi ko gagamitin. Mga scarf na may kakilakilabot na kulay. Mga pabango na nagbigay sa akin ng alerhiya, mga libro na alam niyang hindi ko babasahin, mga generic na regalo na sumisigaw, wala akong pakialam sa iyo, ngunit kailangan kong isipin mo na mayroon. Ngunit mumiti ako at nagpasalamat dahil iyon ang ginagawa ng mabubuting biyenan. Dahil gusto kong maging bahagi ng kanilang buhay. Nagbago ang lahat nang mamatay ang aking asawa. Biglaan ito, isang atake sa puso habang siya'y natutulog. Isang gabi, natulog kami tulad ng dati at kinabukasan, nagising ako na yakap ang isang malamig na katawan. Ang libing ay isang malabong ulap ng luha at walang lamang pakikiramay. Si Caleb ay nasa tabi ko sa buong oras, hawak ako, pinupunasan ang aking mga luha. O, iyon ang aking pinaniwalaan. Ngayon alam ko na siya'y nagkakalkula, sinusukat kung gaano kalaki ang halaga ng aking kalungkutan. Gaano katagal bago niya ako gawing susunod na pinagmumulan ng kita? 2 buwan pagkatapos ng libing, dumating si Caleb sa aking bahay isang Sabado ng umaga. Nagdala siya ng kape at donuts, ang aking paboritong almusal. Ma, kailangan nating pag-usapan ang iyong pinansyal na seguridad. Tunog nag-aalala, protektibo. Kailangan mong mag-ingat. Maraming masasamang tao ang nagsasamantala sa mga biyuda, mga manloloko, mga nagbebenta, mga huwad na tagapayo. Ang irony ngayon ay nagpapabaliktad sa aking tiyan. Kinumbinsi niya ako na bigyan siya ng access sa aking bank account para lamang sa mga emerhensya. Ma, para matulungan ka kung kailangan mo ng isang bagay at hindi ka makapunta sa bangko. Alam mo naman na minsan nahihirapan kang tandaan ang mga bagay. Iyon ang unang beses na ipinahiwatig niya na nawawalan ako ng aking mental na kakayahan. Ako ay 64 taong gulang at ang aking isip ay perpekto. Ngunit itinanim niya ang buto ng pagdududa. At ako, tulad ng isang tanga, ay nilagdaan ang mga papeles. Binigyan ko siya ng access. Ibinigay ko sa kanya ang mga susi ng aking pagkawasa. Ang mga kahilingan para sa pera ay nagsimulang malumanay, halos hindi napapansin. 5,000 piso para ayusin ang sasakyan. Ma, nasira ito sa highway. Kailangan natin ng pera ngayon. Inilipat ko ito nang hindi nagtatanong. 3 linggo pagkatapos, 10,000 piso para sa isang negosyo na gustong simulan ni Bianca. Ito ay isang natatanging pagkakataon. Babayaran ka namin sa loob ng 6 na buwan. Hinding-hindi ko nakita ang 1 sentimo na ibinalik. Pagkatapos, 15,000 dahil sa hindi inaasahang gastusin sa medisina, 20,000 para sa pagremodel ng kusina, 8,000 para sa isang kurso na kailangan ni Caleb para sa kanyang trabaho. Nagbigay ako ng nagbigay dahil siya ang aking anak. Dahil akala ko'y namumuhunan ako sa kanyang kinabukasan. Dahil sa bawat pagkakataon na nag-aatubili ako, yayakapin ako ni Caleb at bubulong, ikaw ang pinakamagaling na ina sa mundo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyo na bumabaon sa aking likod. 2 taon na ang nakalipas, dumating si Bianca isang hapon sa aking apartment. Nag-iisa siya, isang bagay na hindi karaniwan. Umupo siya sa aking sofa na may nag-aalalang mukha at hinawakan ang aking mga kamay. Ma, kami ni Caleb ay labis na nag-aalala para sa iyo. Ang mamuhay ng mag-isa sa iyong edad ay hindi ligtas. Ano ang mangyayari kung ikaw ay mahulog? Ano ang mangyayari kung ikaw ay magkasakit at walang sinuman ang naroroon upang tulungan ka? Ibinalangkas niya ito bilang tunay na pag-ibig, bilang pag-aalala ng pamilya, na para bang talagang nagmamalasakit sila sa aking kapakanan. Halika, manirahan ka sa amin. May espasyo kami. Aalagaan ka namin. Magiging tunay tayong pamilya. Napuno ng huwad na luha ang kanyang mga mata. Mga luha na ngayon ay kinikilala ko bilang pagganap ng isang ekspertong mandaragit.
Tinanggap ko dahil ako'y nag-iisa. Dahil nami-miss ko ang pagkakaroon ng mga tao sa paligid. Dahil gusto kong maniwala na sapat ang pagmamahal sa akin ng aking anak upang gustuhin akong makasama sa kanyang tahanan. Ibinenta ko ang ilang webless. Inempack ko ang aking mga gamit at dumating ako sa kanilang bahay na may 2 maleta at ang ilusyon na ang aking mga huling taon ay mapupuno ng kasama. Ang unang buwan ay perpekto. Masyadong perpekto. Nagluto si Bianca ng aking mga paboritong pagkain. Dinala ako ni Caleb sa doktor at sa grocery store. Sabay kaming nanonood ng mga pelikula sa gabi. Pakiramdam ko'y minamahal ako. Pakiramdam ko'y bahagi ako ng isang bagay. Pakiramdam ko'y sa wakas ay natagpuan ko ang aking lugar pagkatapos ng pagkamatay ng aking asawa. At nang binaba ko ang lahat ng aking depensa, nang sa pakiramdam ko iligtas ako at minamahal, nagsimulang bumagsak ang mga maskara. Margaret, maaari mo bang labhan ang mga damit na ito? Kakagaling ko lang, pagod na pagod ako. Isang maliit na kahilingan. Makatwiran. Ginawa ko ito nang walang reklamo. Kinabukasan, Margaret, ihanda mo ang hapunan para sa 7:00. Darating kami ng gutom. Pagkatapos, Margaret, linisin mo ang banyo. Marumi ito. At ganoon, unti-unti, nang hindi ko namamalayan, tumigil ako sa pagiging biyenan at naging isang hindi bayad na domestic helper. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay kung paano nila ako kinausap. Nagsimulang kausapin ako ni Caleb na parang maliit na bata. Ma, ininom mo ba ang iyong mga gamot? Sa nakakababa na tono na ginagamit nila sa mga pasyenteng may demensya. Ma, huwag kang lumabas ng mag-isa. Baka mawala ka. Ako, na nagmamaneho sa lungsod na ito sa loob ng 40 taon. Ma, mas mabuting huwag ka nang magmaneho. Masyado ka nang matanda. Baka magdulot ka ng aksidente. Araw-araw ay kinukuha nila ang isang piraso ng aking otonomiya. Bawat linggo ay ginagawa nila akong isang piraso ng muebles na humihinga, naglilinis, nagluluto, ngunit walang boses o boto. Kapag sinubukan kong magbigay ng opinyon sa isang bagay, sisilaban ako ni Bianca. Ay, ma, hindi na ganyan ang ginagawa ngayon. Nagbago na ang panahon. Kapag gusto kong lumabas para bisitahin ang aking mga kaibigan, gumagawa si Caleb ng mga dahilan. Hindi kita madadala ngayon, mas mabuting manatili ka na lang sa bahay. Masyadong mainit para sa iyo na maglakad sa kalye. Kinukulong nila ako. Binubura nila ako. Ginagawa nila akong isang bilanggo sa isang bahay na hindi akin kasama ang mga taong dapat ay nagmamahal sa akin. At ang pinakamasama sa lahat ay sa bawat pagkakataon na kukuha ako ng pera mula sa bangko, si Bianca ay mahiwagang lumilitaw na may bagong emerhensya. Ma, nasira ang makinang panlaba. Kailangan natin ng F3,000 ng madalian. Margaret, kailangan ng bagong gulong ang sasakyan. Iyon ay O4,000. Ma, kailangan nating bayaran ang siguro ng bahay. Iyon ay O6,000. Laging madalian. Laging kailangan. Laging responsibilidad ko dahil nakatira ako sa kanila. Dahil binigyan nila ako ng tirahan. Dahil pinakain nila ako. Na para bang hindi ko naibigay sa kanila ang higit sa 80,000 sa loob ng 2 taon. Na para bang ang pagluluto, paglilinis, at paglalaban ng kanilang damit ay walang halaga. Na para bang ang aking presensya ay isang pasanin na kanilang tinitiis dahil sa kawanggawa. Ngunit nagpatuloy ako sa pagpapanggap na hindi ko napapansin. Nagpatuloy ako sa pagngiti kapag hinalikan ni Caleb ang aking noo. Nagpatuloy ako sa pagsasabing, salamat, mga anak, kapag iniwan nila sa akin ang mga tira ng kanilang hapunan. Nagpatuloy ako sa pag-arte na parang ang hangal na matanda na gusto nilang maging ako. Dahil may isang bagay sa loob ko, isang primitive na survival instinct, ang nagsabi sa akin na kailangan kong makita ang lahat, ngunit manatiling tahimik, na kailangan kong maghintay para sa tamang sandali. At dumating ang sandaling iyon 6 na buwan na ang nakakaraan, isang Martes ng hapon na nagbago ng lahat. Ako'y nasa aking silid, nagpapahinga kunwari. Akala nila inatutulog ako ng 3 oras bawat hapon dahil ang matatanda ay madaling mapagod.
Sa totoo lang, nagpapanggap akong natutulog upang magkaroon ng kapayapaan, upang hindi marinig ang kanilang mga nakakasakit na komento, upang hindi maging kanilang katulong sa loob ng ilang oras. Ngunit noong araw na iyon, may narinig akong mga boses sa sala. Iba't ibang boses. Hindi ito ang normal na usapan ng mag-asawa tungkol sa panahon o kung ano ang orderin para sa hapunan. Ito ay isang bagay na madalian, nasasabik at may balak. Bumangon ako sa kama ng walang tunog. Binuksan ko ang pinto ng ilang pulgada at idinikit ang aking tainga sa siwang. Kapag namatay siya, magiging atin ang apartment na ito. Plus ang ipon na natitira pa sa bangko. Si Bianca iyon. Ang kanyang boses ay malamig, kinakalkula, nasasabik, na para bang pinag-uusapan niya ang pagpanalo sa loto. Pero matagal pa siyang mamamatay. Malakas ang mama ko, parang baka. Si Caleb, ang aking anak, ang aking sanggol, ang batang pinasuso ko, ang inalagaan ko nang magkaroon siya ng pneumonia sa edad na 5, ang kinarga ko sa bawat bangungot. Sinasabi ang mga salitang iyon nang may parehong naturalidad na parang humihingi ka lang ng asin sa hapagkainan. Naramdaman ko na parang nawala ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Hindi ako lumabas para kumprontahin sila. May isang bagay sa aking utak ang nag-click. Isang switch ang bumukas. Ang nurse na nakakita ng pinakamasamang aspeto ng sangkatauhan sa loob ng 40 taon ay nagising. At alam ng babaeng iyon na ang mga emosyon ay pumapatay sa iyo. Na ang malamig na paghihiganti ang tanging epektibong paghihiganti. Nanatili ako doon na nakikinig, na itinatala ang bawat salita sa aking memorya, na para bang ito ay isang aralin sa anatomy na kailangan kong isaulo para sa panghuling pagsusulit ng aking buhay. Maaari nating bilisan ang mga bagay. Ang boses ni Bianca ay tunog tuwang-tuwa, halos parang bata. Ang isang nursing home ay tatapos sa kanya sa loob ng ilang buwan. Nag-imbestiga ako. Ilalagay nila sila doon, pupunuin ng mga gamot, at sa loob ng 6 na buwan sila'y patay na o kaya ilubhang malabo na, hindi na nila makilala ang kanilang sariling pangalan. Hindi ko alam. Nakakapanindig balahibo. Siya ang aking ina. Si Caleb ay may kahit 1 gramo ng pagkakasala. Isang mikroskopikong gramo na nawala sa susunod na mga salita ng kanyang asawa. Ang iyong ina ay isang pamumuhunan na naibigay na ang lahat ng kaya niyang ibigay. Nakuha na natin ang higit sa 100,000 mula sa kanya, ngunit mayroon pa siyang 100,000 sa account na hindi niya ginagalaw. At ang apartment ay madaling nagkakahalaga ng F250. Pinag-uusapan natin ang higit sa S300,000, Caleb. S300,000 na sa atin sa sandaling siya ay mawala. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Naghintay ako sa pagtatanggol ng aking anak. Naghintay ako sa kanya na sabihin, baliw ka. Hindi ko gagawin iyan sa aking ina. Naghintay ako ng isang bagay, kahit ano na magsasabi sa akin na ang batang pinalaki ko ay naroroon pa rin sa loob ng lalaking iyon. Tama ka. Iyon ang kanyang mga salita. Tama ka. Masyado na siyang abala. Bukod pa rito, sa pera na iyon, maaari tayong pumunta sa Boracay tulad ng gusto natin. Hinihintay ni Troy ang ating bahagi para buksan ang restaurant. Ito ang ating pagkakataon na magsimula muli, upang maging higit pa sa isang pares ng mga talunan. Nasuportado ng aking ina, Troy. Ang pangalang iyon ay bago. Isang ikatlong aktor sa makabring dulang ito. Isang kasabwat na naghihintay sa Boracay para sa aking ninakaw na pera upang magbukas ng negosyo. Ang galit na aking naramdaman sa sandaling iyon ay pisikal, na para bang kumukulo ang aking dugo sa aking mga ugat. Ngunit huminga ako. Huminga ako ng malalim tulad ng itinuro ko sa mga bagong ina sa ospital kapag ang sakit ay hindi na matiis. Ang plano ay perpekto. Si Bianca muli na may nasisiyahang boses ng hena. Aalisin natin ang natitira sa bangko unti-unti. Hindi niya nga napapansin. Nakuha na nga natin ang malalaking halaga mula sa kanya noon at hinding-hindi siya nagsasalita. Pagkatapos,
Sasabihin natin sa kanya na kailangan natin ng pera ng madalian para sa isang medikal na emerhensya mo. Aalisin natin ang lahat. Sa isang linggo, maglalakbay tayo sa Boracay, bubuksan ang restaurant kasama si Troy, at kapag bumalik tayo, ilalagay natin siya sa pinakamurang nursing home na makikita natin. At kung magtanong siya tungkol sa pera, si Caleb ay tunog nag-aalala, ngunit hindi nagsisisi. Nag-aalala na matuklasan, hindi sa pagwasak sa akin. Sasabihin natin na nawala ito sa mga pamumuhunan, o mas mabuti na ninakaw, na may nag-clone ng kanyang card. Malala na siya. Hindi niya maiintindihan. At kahit na maintindihan niya, ano ang gagawin niya? Isusumbong ang kanyang sariling anak. Pakiusap. Ang babaeng iyan ay pinatawad na tayo sa lahat palagi. Siya ay isang hangal na nabubuhay upang pasayahin ako. Isang hangal pagkatapos ng lahat ng aking isinakripisyo, pagkatapos ng lahat ng taon na aking pinagtrabahuhan, upang bigyan siya ng edukasyon, mga pagkakataon, walang kondisyong pagmamahal. Tinawag akong hangal ng kanyang asawa at hindi niya ito itinuwid. Sumang-ayon siya sa kanya. Tumawa siya. Narinig ko ang kanyang tawa. Ang aking anak ay tumatawa sa ideya ng pagnanakaw sa akin, pag-iwan sa akin at pagwasak sa akin. Kung gayon ay napagdesisyunan. Tunog na kahinga ng maluwag si Caleb na para bang may tinanggal siyang bigat sa kanyang mga balikat. Sa 2 linggo maximum, mayroon na tayong lahat ng pera. Bibilhin natin ang mga tiket patungong Boracay. Sasabihin natin sa kanya na magbabakasyon tayo ng sandali. Pagbalik natin, nursing home at tayo sa wakas ay malaya sa pasaning ito. Pasanin. Ang kanyang ina ay isang pasanin. Ang babaeng nanganak sa kanya ay isang pasanin. Ang S200,000 na kinita ko sa aking pawis ay ang premyo sa pagtitiis ng pasaning iyon sa loob ng 67 taon ng buhay. Bumalik ako sa aking kama. Isinara ko ang pinto ng walang tunog. Umupo ako sa gilid ng kutson at tiningnan ang aking mga kamay. Ang mga kulubot na kamay na nagpalit ng kanyang lampin noong siya ay sanggol, na nagpakain sa kanya ng homemade na pagkain ng sanggol, na nagtahi ng kanyang damit noong wala kaming pera, na nagtrabaho ng double shifts upang bayaran ang kanyang kolehiyo, na pumalakpak sa kanyang pagtatapos, na naglinis ng kanyang bahay sa loob ng 2 taon na para bang ako ang kanyang empleyado. At sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ako magiging biktima ng kwentong ito. Hindi ako magiging ang maliit na matanda na umiiyak sa isang nursing home habang ginagastos ng kanyang anak ang kanyang pera sa ibang bahagi ng bansa. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong wasak. Maglalaro ako ng kanilang parehong laro, ngunit mas mahusay dahil nakalimutan nila ang isang bagay na mahalaga. Nagtrabaho ako ng 42 taon sa isang ospital. Nakita ko ang mga pamilya na nagsisinungaling tungkol sa mga mana. Nakita ko ang mga anak na dahan-dahang nilalason ang kanilang mga magulang. Nakita ko ang mga asawa na nagpapalsipikan ng mga dokumento. Nakita ko ang medical fraud, identity theft, mga panloloko sa matatanda. Nakita ko ang lahat ng pinakamasama sa sangkatauhan. At natuto ako. Natuto ako na ang paghihiganti ay hindi inihahain ng mainit. Ito ay inihahain ng frozen, kinakalkula, perpekto. At doon mismo, naintindihan ko na mayroong isang bagay na mas masahol pa sa pagtataksil. Mayroong isang pagkakataon upang maging kanilang pinakamasamang bangungot. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nagpuyat ako sa dilim ng aking silid, nakatitig sa kisame, pinoproseso ang bawat salita na aking narinig. Ang aking utak ay gumagana ng mabilis. 42 taon ng karanasan bilang isang nurse ang nagturo sa akin ng isang bagay na mahalaga. Minamaliit ng mga tao ang matatanda. Nakikita nila tayo bilang walang silbi, mabagal, nalilito. Nakikita nila kung ano ang gusto nilang makita. At iyon mismo ang magiging aking sandata. Kinabukasan, bumaba ako para mag-almusal tulad ng dati. Si Caleb ay umiinom ng kape, tinitingnan ang kanyang telepono. Si Bianca ay gumagawa ng scrambled eggs. Tiningnan niya ako sa gilid ng kanyang mata nang pumasok ako sa kusina. Magandang umaga, nakatulog ka ba ng maayos?
Ang kanyang boses ay tunog matamis, ngunit nakita ko na ang lason sa likod ng maskarang iyon. Anak, napakabuti. Umiti ako sa kanila, isang perpektong ngiti ng isang inosenteng matanda. Kumain kami ng almusal ng tahimik. Tinanong ako ni Caleb kung ininom ko na ang aking mga gamot sa presyon ng dugo. Sinabi ko sa kanya na, kahit na wala akong mataas na presyon ng dugo, iyon ay isa pa sa kanilang mga kasinungalingan upang mas magmukha akong masakit kaysa sa dati. Nagpaalam ako ng maihalik sa pisngi at umakyat sa aking silid. Doon, nagsimula ang aking pagbabago. Ang unang ginawa ko ay hanapin sa aking aparador ang isang lumang kahon kung saan ko inilalagay ang mga dokumento mula sa aking panahon sa ospital, mga kontak, numero ng telepono ng mga kasamahan, doktor, social workers, abogado na nakilala ko sa loob ng maraming taon. Mga taong may utang sa akin ng pabor, mga taong maaari kong pagkatiwalaan. Natagpuan ko ang numero ni Atty. Arthur, isang abogado na naging pasyente ko nang magkaroon siya ng aksidente sa sasakyan 10 taon na ang nakakaraan. Iniligtas ko ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanya na matatag hanggang dumating ang ambulansya. Sinabi niya sa akin na kung kailangan ko ng anumang bagay ay tawagan ko siya, dumating na ang araw na iyon. Dinyal ko ang kanyang numero mula sa aking lumang cellphone, ang akala ni Caleb ay hindi ko alam gamitin. Attorney Arthur, si Margaret ito, ang nurse mula sa ospital ng lungsod. Ang nagamot sa iyo ilang taon na ang nakakaraan. Kailangan ko ang iyong tulong. Madalian at sensitibo. May pause. Nasa panganib ka ba? Ang kanyang boses ay tunog nag-aalala. Hindi pisikal, ngunit sinusubukan nila akong nakawan. Ang aking sariling anak. Kailangan kong protektahan ang aking mga ari-arian bago pa huli ang lahat. Hindi nagtanong ng mga hindi kinakailangang tanong si Atty. Arthur. Nag-schedule siya ng appointment para sa akin sa kanyang opisina 2 araw pagkatapos. Sinabi ko sa kanya na mag-isa ako, na hindi ako maaaring magbigay ng hinala. Ibinaba ko ang telepono at huminga. Ang unang hakbang ay nagawa na, ngunit kailangan ko pa, marami pa. Bumaba ako sa sala. Si Bianca ay nanonood ng telebisyon. Umupo ako sa tabi niya na may pinaka-inosente kong mukha. Anak, iniisip ko, gusto kong ipangalan sa iyo ang aking apartment. Sa pangalan ni Caleb. Para kapag namatay ako, walang legal na problema. Halos mahulog si Bianca sa sofa. Nagliwanag ang kanyang mga mata na parang pating na naaamoy ang dugo. Seryoso, ma? Ay, hindi mo naman kailangang gawin yan. Aalagaan ka namin palagi. Hindi, igit ko. Napakabuti mo sa akin. Iyan ang pinakamaliit na magagawa ko. Kasinungalingan pagkatapos ng kasinungalingan na lumalabas sa aking bibig nang may parehong kadalian kung paano siya humihinga. Hayaan mo akong kausapin si Caleb. Matutulungan ka niya sa mga papeles. Napaka-generous mo. Niyakap ako ni Bianca, isang huwad, kinakalkula, at matagumpay na yakap. Binalik ko ang yakap at mumiti, ngunit sa loob, nagtatala ako ng mga mental na tala. Kinumpirma nito ang lahat. Nagpaplano na silang panatilihin ang aking ari-arian. Ang aking alok ay pinabilis lamang ang kanilang kasakiman. Nang gabing iyon sa hapunan, binanggit ni Caleb ang tungkol sa pera. Ma, sinabi sa akin ni Bianca ang tungkol sa apartment. Sigurado ka ba? Ayaw naming maramdaman mong pinipilit ka. Napakahusay na aktor. Isang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang anak. Sigurado ako, anak. Gusto kong maging iyo ito. Ikaw ang lahat ng mayroon ako. Sumunog ang mga salita sa aking lalamunan, ngunit sinabi ko ang mga ito ng may pananalig. Tumango si Caleb. Kung gayon bukas, pupunta tayo sa abogado. Gagawin natin ang lahat na legal at mabilis. Perpekto. Akala nila malapit na silang manalo. Hindi nila alam na nagtatayo ako ng ebidensya. Bawat hakbang na gagawin nila mula ngayon ay idodokumento. Bawat kasinungalingan ay itatala. Bawat pagtatangka sa manipulasyon ay ire-record. Kinabukasan, pumunta ako sa appointment kay Atty.
Arthur. Sumakay ako ng taxi habang nagtatrabaho si Caleb at lumabas si Bianca, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang opisina ni Atty. Arthur ay nasa sentro ng lungsod sa isang luma, ngunit eleganteng gusali. Sinalubong niya ako ng isang tunay na yakap. Margaret, sabihin mo ang lahat. At sinabi ko sa kanya, bawat detalye, ang usapan na narinig ko, ang mga plano na nakawan ako, ang nursing home, si Troy sa Boracay, lahat. Nakinig si Atty. Arthur nang walang pagkaantala. Nang matapos ako, seryoso ang kanyang mukha. Ito ay malubhang pandaraya. Financial abuse ng isang matanda, posibleng pagtatangka ng pagdukot. Kung ilalagay ka nila sa isang facility laban sa iyong kalooban, maaari tayong kumilos, ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kailangan natin ng higit pa sa iyong salita laban sa kanila. Alam ko. Kaya kailangan ko ang iyong tulong para makuha ang ebidensyang iyon. Binuksan ni Atty. Arthur ang isang notebook. Una, poprotektahan natin ang iyong mga ari-arian kaagad. Gagawin natin ang isang irrevocable trust. Ang iyong pera ay legal na poprotektahan. Hindi nila ito maaaring galawin nang walang iyong malinaw na pahintulot sa harap ng isang huwes. Pangalawa, idodokumento natin ang bawat transaksyon na ginawa mo sa kanila sa huling 2 taon. Mga transfer, withdrawals, lahat. Pangatlo, kailangan mo ng mga recordings, mga usapan kung saan inaamin nila ang kanilang mga plano. Paano ako magre-record nang hindi sila naghihinala? Ngumiti si Atty. Arthur. Mga nakatagong kamera at audio recorders. Ilalagay natin sila sa mga estratehikong lugar sa bahay, sala, kusina, kanilang silid-tulugan kung maaari. Ang lahat ay legal dahil ari-arian mo rin ito habang nakatira ka doon. At kukuha tayo ng isang private investigator. Isang taong makakasunod sa kanila. Iba-verify kung talagang umiiral si Troy sa Boracay. Iimbestigahan ang nakaraan ng iyong manugang. Mabilis ang tibok ng aking puso. Ito ay totoo. Nangyayari ito. Gaano katagal ang kailangan natin? Nag-isip sandali si Atty. Arthur. 3 hanggang 6 na buwan. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Hayaan silang ilibing ang kanilang sarili sa kanilang sariling mga salita at aksyon. Samantala, patuloy kang umarte ng normal. Sa katunayan, umarte ka ng mas mahina. Mas nalilito. Gawin mong maniwala sila na nawawalan ka na ng pag-iisip. Iyan ang magiging dahilan upang sila'y maging pabaya. Umalis ako sa opisina na may plano, may pag-asa, may isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 2 taon, kapangyarihan. Ibinigay sa akin ni Atty. Arthur ang contact ni Mike, isang diskreto at epektibong private investigator. Tinawagan ko siya kinagabihan mula sa isang pampublikong telepono. Nagkita kami kinabukasan sa isang coffee shop na malayo sa aking kapitbahayan. Si Mike ay isang lalaking nasa edad 50. Seryoso, professional. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon. Nagtala siya at nagtanong ng mga partikular na katanungan. Alam mo ba ang apelyido ni Bianca bago siya nagpakasal? Hindi ko alam. Saan siya nagtrabaho bago niya nakilala ang iyong anak? Hindi ko rin alam iyon. Naintindihan ko na wala akong alam na totoo tungkol sa babaeng nagnakaw ng 2 taon ng aking buhay at ng aking pera. Huwag kang mag-alala. Iimbestigahan ko siya ng husto. Kung mayroon siyang record, hahanapin ko ito. Iba-verify ko rin ang tungkol sa Boracay at ang karakter na ito na si Troy. 2 araw pagkatapos, ininstall ni Mike ang mga kamera. Pumasok siya sa bahay na nagpapanggap bilang isang internet technician. Hindi man lang naghinala sina Caleb at Bianca. Maliliit na kamera sa smoke detector sa sala, sa orasan sa kusina, sa saksakan sa pasilyo. 3 estratehikong puntos na nakakuha ng lahat. Binigyan din niya ako ng voice recorder na kasing laki ng isang buttons. Gamitin mo ito kapag mayroon kang mahahalagang usapan sa kanila. I-activate mo ng diskreto. Mula noon, ang bawat araw ay isang pagganap. Naging mas mabagal ako sa paglalakad. Sadyang nagsimula akong makalimot ng mga bagay.
Saan ko naiwan ang aking salamin? Kahit hawak ko na. Kumain na ba ako? Pagkatapos ng tanghalian, nagpalitan ng tingin sina Caleb at Bianca na puno ng kasiyahan. Gumagana ang kanilang plano. Ako'y humihina. O iyon ang akala nila. Isang linggo pagkatapos, tinawagan ako ni Mike. Kailangan nating magkita. May nakita akong. Nagkita kami sa parehong coffee shop. Binuksan niya ang isang folder at nagsimulang magpakita ng mga dokumento. Ang pangalan ng iyong manugang ay Bianca Dominguez. Ngunit hindi iyan ang kanyang unang kasal. Nagpakasal siya noon 8 taon na ang nakakaraan sa isang lalaking nagngangalang Armando Salazar, isang biyudo, 65 taong gulang. Namatay siya 2 taon pagkatapos magpakasal, tila sa natural na sanhi. Kumulo ang aking dugo. Tila. Tumango si Mike. Naghinala ang pamilya ni Armando. Nagsampa sila ng reklamo na nagsasabing minanipula siya ni Bianca upang baguhin ang kanyang testamento ilang araw bago mamatay, ngunit hindi nila ito napatunayan. Ibinigay ni Armando ang lahat kay Bianca, bahay, ipon, life insurance, higit sa F300. 000, nawala ang lahat ng pamilya. Diyos ko, halos hindi lumabas ang aking boses. Mayroon pa. Ginastos ni Bianca ang lahat ng pera na iyon sa loob ng wala pang 3 taon. Mga biyahe, damit, isang bautike na nalugi. Nang nakilala niya ang iyong anak, bangkarote na siya. Naghahanap siya ng kanyang susunod na biktima. At naroon ka, isang biyuda na may ipon at ari-arian. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Naglabas pa si Mike ng mga papeles mula sa folder. Mga litrato, mga larawan na prinint mula sa social media. Troy Reyes, negosyante mula sa Boracay. Well, tinatawag niya ang kanyang sarili na negosyante. Sa totoo lang, mayroon siyang record ng real estate fraud. Nakulong siya ng 2 taon. Lumabas siya 5 taon na ang nakakaraan. At narito ang kawili-wiling bahagi. Kilala na ni Troy at Bianca ang isa't isa sa loob ng 0 taon. Mag-asawa sila bago siya nagpakasal kay Armando. Tumigil ang mundo ng 1 segundo. Ano ang sinasabi mo? Tinuro ni Mike ang isang lumang litrato. Si Bianca, mas bata, nakayakap sa isang lalaking may maitim na buhok na nakangiti sa isang dalampasigan. May kasaysayan sila. Si Troy ang kanyang kasabwat. Ginawa na nila ito dati. Ang pattern ay laging pareho, magpapakasal si Bianca sa mga mas matatandang lalaki o sa kanilang mga anak, makakakuha ng kanilang tiwala, kukuha ng pera. At maglalaho. Hinihintay siya ni Troy sa Boracay. Malamang ay naplano na nila ang restaurant bilang isang front para sa money laundering. Naramdaman ko ang pagduduwal. Hindi lang ito isang sakim na anak at isang mapanlinlang na manugang. Ito ay isang operasyon ng kriminal, isang organisadong panloloko, at si Caleb ay masyadong hangal o masyadong bulag para hindi mapansin na biktima rin siya. O baka alam niya at wala siyang pakialam hanggat natanggap niya ang kanyang bahagi. Paano ang aking anak? Alam ba niya ang lahat ng ito? Umiling si Mike. Hindi ko akalain. Mula sa aking inimbestigahan, may utang sa sugal si Caleb, 80,000 sa mga online na casino at mga loan sharks. Alam ni Bianca. Malamang ay ginagamit niya ito. Nangangako siya sa kanya ng madaling solusyon. Nakawan ang kanyang ina, pumunta sa Boracay. Magsimula muli. Desperado siya at minamanipula siya ni Bianca. 80,000. May utang na 80,000 ang aking anak at hinding-hindi niya sinabi sa akin ang anuman. Patuloy siyang humihingi sa akin ng pera para sa mga sinasabing emerhensya habang pinapakain ang kanyang pagkalulong sa sugal. Patuloy siyang humingiti sa akin habang nagsisinungaling. Patuloy siyang yumayakap sa akin habang nagpaplano na sirain ako. Mayroon pa. Naglabas si Mike ng isa pang dokumento. Nakabili na sina Bianca at Caleb ng mga tiket patungong Boracay. Aalis sila sa loob ng 2 linggo. One-way tickets, hindi round trip. Hindi sila planong bumalik. Margaret, kukunin nila ang iyong pera at maglalaho.
Ang galit na aking naramdaman ay parang kumukulong lava sa aking mga ugat. Ngunit hindi na ito ang bulag na galit ng isang biktima. Ito ay ang malamig na galit ng isang taong may hawak ng lahat ng baraha at naghihintay para sa perpektong sandali upang laruin ang mga ito. Perpekto. Hayaan silang bumili ng mga tiket. Hayaan silang gumawa ng kanilang mga plano. Kung mas tiwala sila, mas mahirap ang kanilang pagbagsak. Ngumiti si Mike. Ito ay isang ngiti na kinikilala ko, ang ngiti ng isang taong nasisiyahan na makita ang mga kriminal na makakuha ng nararapat sa kanila. Kakausapin ko ang isang kaibigan ko sa pulisya sa Boracay. Maghahanda tayo ng isang espesyal na pagtanggap para sa kanila sa paliparan. Umuwi ako kinagabihan na may kalinawan ng isip na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Bawat piraso ay bumabagsak sa lugar. Bawat kasinungalingan na sinabi nila sa akin ay may konteksto na ngayon. Bawat manipulasyon ay nagkaroon ng kahulugan. At ang pinakamahalaga, may kontrol ako. Akala lang nila ay mayroon sila. Sa sumunod na mga linggo, pinatindi ko ang aking pag-arte. Nagsimula akong magkalito ng mga pangalan. Tinatawag ko si Caleb na tatay paminsan-minsan. Tinatanong ko kung anong araw ngayon, kahit na alam ko ng perpekto. Sadyang iniiwan ko ang kalan na nakasindi para makita nila at mag-alala tungkol sa aking mental na paghina. Tinitingnan ako ni Caleb ng may awa, si Bianca, nang maihalos hindi maitago na kasiyahan. Isang gabi sa hapunan, binanggit ni Caleb ang tungkol sa pera. Ma, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga. Narito na ang malaking galaw. Kami ni Bianca ay nag-aalala tungkol sa iyong pananalapi. Sa tingin namin, dapat mong bigyan kami ng ganap na access sa iyong account upang protektahan ka mula sa mga scam. Maraming kriminal ang nagsasamantala sa mga matatanda. Ang irony ay napakagrupo na halos matawa ako, ngunit pinanatili ko ang aking nalilitong mukha ng matanda. Sa tingin mo ba? Hindi ko alam, anak. Pera ko iyan. Alam namin, ngunit sinabi mo mismo na minsan nakakalimutan mo ang mga bagay. Ano ang mangyayari kung may manlin lang sa iyo? Ano ang mangyayari kung mawala ang lahat? Gusto lang naming alagaan ka. Idinagdag ni Bianca ang kanyang matamis na lason. Ma, para sa iyong ikabubuti. Bukod pa rito, balang araw ang perang iyan ay magiging kay Caleb rin naman. Bakit hindi na lang natin padaliin ang mga bagay ngayon? Sa ganoong paraan, walang legal na problema sa huli. Gusto niya akong pirmahan ang aking financial death warrant ng may ngiti. Gusto niya akong ibigay ang lahat ng kusang loob upang walang maiwang bakas ng pagnanakaw. Hayaan mo akong pag-isipan ito, sinabi ko sa kanila na nanginginig ang boses. Nagpumilit si Caleb. Walang oras para mag-isip, mabawat araw ay mahalaga. Pakiusap iligtas mo ang iyong anak. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Mga luha ng buwaya, mga pinilit na luha. Sige, ibenta natin ang apartment, ngunit may isang kondisyon. Alin? Si Caleb ay mukhang sabik, desperado. Na pagkatapos ng iyong operasyon, tayong tatlo ay maglalakbay sa isang magandang lugar para ipagdiwang ang iyong paggaling. Nagpalitan ng tingin sina Bianca at Caleb. Siyempre, makahit saan mo gusto, ipinapangako ko. Isa pang kasinungalingan. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may kontrol. Kinabukasan, lumitaw si Atchoy. Arthur na nagpapanggap bilang isang real estate agent. Kumatok siya sa pinto na may briefcase sa kamay. Magandang umaga. Hinahanap ko si Ginang Margaret. Mayroon akong client na interesado sa apartment na ito. Agad siyang pinapasok ni Caleb. Ipinaliwanag ko na kailangan kong ibenta ng madalian para sa medikal na dahilan. Mahusay ang pag-arte ni Atchoy. Arthur. Mayroon akong buyer na kayang magbayad ng cash. Ay 160,000. Matatapos natin ang transaksyon sa loob ng 3 araw. Nagliwanag ang mga mata ni Caleb. Ay 10,000 na dagdag sa kailangan nila. 3 araw. Sigurado ka? Lubos. Ang aking client ay isang investor. Mabilis siyang bumibili ng mga ari-arian.
Bukas, dadalhin ko ang mga papeles para pirmahan. Sa susunod na araw, mayroon na tayong cashier's check. Umalis si Achoy. Arthur na nag-iwan ng peking card. Pagkaalis niya, narinig ko sina Caleb at Bianca na nagdiriwang sa kanilang silid. Ay 160,000. Perpekto. Ibibigay natin ang A150,000 kay Troy at ititira ang A10,000 para sa mga gastusin. At ang mama mo, tanong ni Bianca. Dadalahin natin siya sa nursing home sa araw na matanggap natin ang check. Sasabihin natin sa kanya na mayroon tayong gagawing mga papeles. Iiwan natin siya doon at didiretso tayo sa paliparan. Hindi siya maghihinala. Hindi. Bibigyan ko siya ng mga sleeping pills sa almusal. Magiging sobrang antok niya na hindi na niya alam kung nasaan siya. Mga sleeping pills. Plano nilang patulugin ako para iwan sa isang nursing home nang hindi ako makapaglaban, nang hindi ako makahingi ng tulong. Iiwan nila ako na parang basura. At ang lahat ng ito habang pinakikinggan ko ang bawat salita, inire-record ang bawat plano, idinodokumento ang bawat krimen. 2 araw pagkatapos, bumalik si Achoy. Arthur na may mga papeles. Pinirmahan ko. Pinirmahan ni Caleb bilang saksi. Lahat ay mukhang legal at opisyal. Ang check ay magiging handa bukas ng tanghali. Maaari mo itong kunin sa aking opisina. Ibinigay ni Achoy. Arthur sa kanila ang address. Halos sumayaw si Caleb sa tuwa. Mabukas may pera na ako para sa aking operasyon. Iniligtas mo ang aking buhay. Niyakap niya ako. Amoy mamahaling pabango na marahil ay binili niya gamit ang pera ko. Naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso sa aking dibdib. Ang puso ng anak na aking pinalaki, ang anak na ngayon ay nagpaplano na sirain ako. At wala akong naramdaman. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal. Hindi ko naramdaman ang sakit. Naramdaman ko lang ang malamig na bigat ng hustisya na naghihintay sa kanyang sandali. Nang gabing iyon, inimpak nila ang mga maleta. Narinig ko silang pinag-uusapan ang Boracay, mga dalampasigan, mga restauran, kalayaan. Tinawagan ni Bianca si Troy. Bukas, 1:00 ng umaga, darating kami. Naideposito na ang pera. Sa loob ng 2 araw, magkakaroon na ng clearance at ililipat namin ito sa iyong account. Ihanda mo ang mga papeles ng restauran. Ang boses ni Troy ay tunog na sasabik sa kabilang linya. Perfect, you my love. Hinihintay kita. Magiging mayaman tayo, you my love. Tinawag siya ni Bianca na you my love. Habang kasal siya sa aking anak, habang nakatira siya sa kanyang bahay, habang plano nilang nakawan ako ng magkasama, ang antas ng pagtataksil ay napakalalim na halos kahanga-hanga sa kanyang purong kasamaan. Kinabukasan, inihanda ni Caleb ang almusal. Mga pancakes na may maple syrup, ang aking paborito. Kumain, ma, kailangan mo ng enerhiya para ngayon. Napansin ko na ang aking orange juice ay may kakaibang lasa. Bahagyang mapait. Ang mga sleeping pills na binanggit niya. Nagpanggap akong ininom ang lahat. Nagpanggap akong nahilo kalahating oras pagkatapos. Pakiramdam ko'y kakaiba. Anak, stress lang iyan. Ma, magpahinga ka muna. Gigisingin ka namin kapag oras na para kunin ang check. Dinala nila ako sa aking silid. Humiga ako. Ipinikit ko ang aking mga mata. Narinig ko silang umalis at isinara ang pinto. Pagkaalis ng kanilang mga yabag, bumangon ako. Inilabas ko ang telepono at tinawagan si Mike. Sinubukan na nila akong patulugin. Kukunin nila ang check sa loob ng 2 oras. Lahat ay handa. Ibabalik sa kanila ni Arthur ang check. Bibilhin nila ang mga tiket ng eroplano para bukas. At bukas sa paliparan sa Boracay, hihintayin sila ng mga ahente ng Edith. Nakipag-ugnayan ako sa mga ahente rito at doon. 2 oras pagkatapos, narinig ko silang bumalik. Pumasok sila sa aking silid. Ma, gising. Mayroon na tayong check. Tingnan mo. Ipinakita sa akin ni Caleb ang cashier's check. Ay 160,000.
Peking, ngunit hindi niya alam. Pupunta na kami sa bangko para ideposito ngayon. At bukas ng umaga ay lilipad ako patungong Cebu para sa operasyon. Isa pang kasinungalingan. Hindi siya pupunta sa Cebu. Pupunta siya sa Boracay. Maaari ba akong sumama? Tanong ko na may mahinang boses. Hindi, mas mabuti na magpahinga ka. Masyadong mabigat ang biyahe. Babalik ako sa loob ng 1 linggo at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hinalikan ako ni Caleb sa noo. Sa huling pagkakataon, bagaman hindi pa niya alam. Mag-ingat ka, anak. Ikaw din, mamahal kita. Ang pinakawalang lamang salita na narinig ko. Pinanood ko silang umalis kasama ang check. Nakita ko silang nagdeposito sa bangko. Ipinoproseso ng teller ang deposito ng walang problema. Hindi pa alam ng bangko na peke ang check. 2 araw ang aabutin para sa process at baka bumalik. Sa panahong iyon, arestado na sina Caleb at Bianca. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Nang gabing iyon, narinig ko silang nag-impake ng huling mga maleta, mga damit, dokumento, pasaporte. Tinawagan muli ni Bianca si Troy. Bukas ng 1:00 oras ng umaga, lalapag kami. Naideposito na ang pera. Sa loob ng 2 araw, magkakaroon na ng clearance at ililipat namin ito sa iyong account. Ihanda mo ang mga papeles ng restoran. Ang lahat ay ayon sa kanilang plano. O iyon ang akala nila. Nagpuyat ako, nakatitig sa kisam ng aking silid. Ang bahay na ito kung saan ako nanirahan ng 30 taon, kung saan ako binuhat ng aking asawa sa kanyang mga bisig sa bawat anibersaryo, kung saan nagsimulang maglakad si Caleb, kung saan kami nagdiwang ng mga kaarawan, Pasko, mga pagtatapos. Ang lahat ng mga alaala na iyon ay nabahira na ngayon ng pagtataksil, ng kasakiman, ng purong kasamaan ng 2 taong nanumpa na mamahalin ako. 5:00 ng umaga, narinig ko ang paggalaw. Naghahanda na silang umalis. Nagpanggap akong natutulog nang pumasok si Caleb sa aking silid. Ma, aalis na kami. Babalik ako sa loob ng 1 linggo. Magpakabait ka. Kung may kailangan ka, tawagan mo na lang ang kapitbahay. Hindi niya sinabi, mahal kita. Hindi niya sinabi, mamimiss kita. Isinara lang niya ang pinto at umalis. Narinig ko ang sasakyan na umandar. Narinig ko silang umalis. At pagkaalis ng tunog ng makina, bumangon ako. Tinawagan ko si Mike. Umalis na sila. Sinusundan ko sila. Papunta sila sa paliparan. Ang flight ay aalis ng 8:00. Lalapag sila sa Boracay ng 2:00 ng hapon oras doon. Hihintayin sila ng mga ahente ng FBI sa customs. Naka-coordinate ako sa mga ahente rito at doon. Naligo ako. Nagsuot ako ng disenteng damit. Nag-ayos ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at nakita ko ang ibang babae. Hindi ito ang kuba at nalilitong matanda na kilala ni Caleb at Bianca. Siya ay si Margaret. 67 taon ng karanasan, 67 taon ng lakas, 67 taon ng nakaligtas sa isang mundo na patuloy na minamaliit ang mga matatandang babae. Dumating si Arthur ng 7:00. Handa na? Tanong niya sa akin. Handa na. Sumakay kami sa kanyang sasakyan. Pupunta tayo sa aking opisina. Mula doon, masusubaybayan natin ang lahat sa real time. Mayroon akong direktang kontak sa mga ahente sa Boracay. Ang biyahe ay tahimik. Pinoproseso ko ang lahat. Mga buwan ng pagpaplano, mga buwan ng pagpapanggap, mga buwan ng tahimik na sakit, lahat ay nagtatapos sa susunod na ilang oras. Sa opisina ni Achoy. Arthur, mayroong isang computer na may ilang bukas na windows. Mga security camera sa paliparan. Flight tracking sa real time. Komunikasyon sa mga ahente ng EDIF. Naroon na si Mike. Umalis ang flight 20 minuto na ang nakakaraan. Lahat ay normal. Sina Caleb at Bianca ay nasa kanilang mga upuan. First class. Nagbayad sila gamit ang pera mo. Siyempre.
First class. Ginagastos ang bawat huling sentimo sa mga luho habang nagpaplano na iwan ako sa isang 40 araw na nursing home. Ang irony ay brutal. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Nagbuhos ng kape si Achoy. Arthur. Kaming tatlo ay umupo sa harap ng computer na pinapanood ang maliit na eroplano na gumagalaw sa mapa. Lumalapit sa Boracay. Lumalapit sa kanilang pagkawasak. 2 oras pagkatapos, nakatanggap ng tawag si Mike. Inilagay niya ito sa speaker. Agent de la Cruz, Dengue Boracay Field Office. Malapit nang lumapag ang flight. Mayroon kaming 4 na ahente na nakaposisyon sa gate. 2 pa sa mga labasan. Handa na ang mga warrant of arrest. Sa sandaling tumapak sila sa lupain ng Pilipinas, sa atin na sila. Perpekto. Panatilihin mo kaming inform. Ibinaba ni Mike ang telepono at tiningnan ako. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung ayos ako. Malapit ko nang makita na arestado ang aking anak. Ang aking kaisa-isang anak. Ang batang ipinanganak ko na may sakit. Ang batang inalagaan ko nang magkasakit siya. Ang batang tumawag sa akin na kanyang bayani, ngayon ay naging isang kriminal. Ngunit pinili niya ang landas na ito. Pinili niya ang kasakiman kaysa pagmamahal. Pinili niyang sirain ako. Tinitiyak ko lang na babayaran niya ang mga kahihinatnan. Ayos lang ako. Nagsinungaling ako. O baka hindi ako nagsinungaling. Baka ayos lang talaga ako. Baka ito ang pakiramdam ng hustisya. Malamig, kinakailangan, masakit, ngunit tama. Ang eroplano ay lumapag ng 2:05 ng hapon. Nakita namin sa mga security camera kung paano nagsimulang bumaba ang mga pasahero. Lumabas sina Caleb at Bianca sa mga una. May dala siyang malaking maleta. Mayroon siyang handbag. Mukha silang relax, masaya, nakangiti, naniniwalang sila inanalo, naniniwalang sila inakatakas. Naglakad sila patungo sa baggage claim. Kinumpirma ng opisyal ang kanilang mga Iskan niya sila sa sistema at doon, nagbago ang lahat. Sumenyas ang opisyal. 4 na nakaunipormeng ahente ang mabilis na lumapit. Caleb Miller at Bianca Dominguez Miller. Arestado kayo. May karapatan kayong manatiling tahimik. Ang mukha ni Caleb ay nagbago mula sa kaligayahan patungo sa takot sa 1 segundo. Ano? Ano ang pinag-uusapan ninyo? May pagkakamali siguro. Sinubukan ni Bianca na tumakbo. Pinigilan siya ng isa sa mga ahente sa 3 hakbang. Kinapusan nila siya ng posas. Sinuri nila ang kanyang bag. Sa loob, natagpuan nila ang peking check, mga pasaporte, at mga dokumento ng bank transfer. Lahat ng ebidensya na kailangan nila. Arestado kayo sa kasong bank fraud, elder financial abuse, at conspiracy to commit aggravated theft. Ang lahat ng sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo. Ang mga posas ay umiklik sa mga pulso ng aking anak. Ang parehong mga kamay na aking hinawakan noong siya inatutong maglakad, ngayon ay may posas, ngayon ay ari-arian ng sistema ng hustisya. Huminto ang ibang mga pasahero. Naglabas sila ng mga telepono. Nirecord nila ang eksena, pampubliko, nakakahiya, perpekto. Sumisigaw si Caleb. Isang pagkakamali. Tawagan ninyo ang aking ina. Siya ang magpapaliwanag sa inyo. Napakainam. Tinawagan ng biktima upang iligtas siya. Tinawagan ng babaeng pinlano niyang patulugin at iwan. Tinawagan ng ina na akala niya ay masyadong hangal upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi sumigaw si Bianca. Umiyak si Bianca. Tunay na luha sa pagkakataong ito. Mga luha ng takot. Ng pagkaalam na tapos na ang lahat. Ng pagkaunawa na may isang tao na nakalamang sa kanila sa kanilang sariling laro. Dinala sila ng mga ahente sa isang interrogation room. Patuloy ang pag-transmit ng mga kamera. Agent de la Cruz, narito sila. Nagaganap ang interogasyon. Gusto ng biktima na gumawa ng video statement. Tiningnan ako ni Mike. Gusto mo bang kausapin sila? Umiling si Arthur.
Hindi mo kailangang gawin kung ayaw mo, ngunit gusto ko. Kailangan ko. Pagkatapos ng 6 na buwan ng pananahimik, ng pagpapanggap, ng pagiging hindi nakikita, kailangan kong makita nila ako, malaman, maintindihan. Gusto ko silang kausapin. Inayos ni Mike ang video call. Sa ilang segundo, nakakonekta ako sa interrogation room sa Boracay. Sina Caleb at Bianca ay nakaupo sa mga upuan na gawa sa metal, may posas, napapalibutan ng mga ahente, at sa screen sa harap nila, lumitaw ako. Halos mahulog si Caleb mula sa upuan. Ma, ano ang nangyayari? Sabihin mo sa kanila na ito ay isang pagkakamali. Sabihin mo sa kanila na ang pera ay para sa aking operasyon. Ang kanyang boses ay desperado, nakakaawa. Walang operasyon, Caleb. Hindi kailanman nagkaroon ng operasyon. Mga kasinungalingan lang. Pagnanakaw lang. Plano lang na sirain ako at iwan. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay totoo. Ano ang pinag-uusapan mo? Ma, nalilito ka. May naglagay sa iyong isip ng mga nakakabaliw na ideya. Hindi ako nalilito. Hindi ako kailanman nalilito. Nagpapanggap ako. Sa loob ng 6 na buwan, nagpanggap ako na ang nalilito na matanda na gusto mong maging ako. Habang plano mong nakawan ako, pinlano ko ito. Namutla si Bianca. Naintindihan niya muna. Naintindihan niya na sila inatalo. Ikaw ang naglagay ng bitag sa amin. Nanginginig ang kanyang boses. Binigyan ko kayo ng eksakto kung ano ang inaasahan ninyo. Isang madaling biktima. Isang madaling manipulahin na hangal. Ngunit nakalimutan ninyo ang isang bagay na mahalaga. Nagtrabaho ako ng 42 taon na nakikita ang pinakamasama sa sangkatauhan. Natuto akong makilala ang mga mandaragit at natuto akong protektahan ang aking sarili. Ma, pakiusap. Ako ang iyong anak. Hindi mo ito magagawa sa akin. Umiiyak na si Caleb ngayon. Tunay na luha, ngunit hindi ng pagsisisi. Ng takot, ng pagkaalam na ang kanyang buhay ay gumuhulang. Tumigil ka sa pagiging anak ko sa araw na pinlano mong patulugin ako at iwan sa isang nursing home para nakawan ang aking pera. Sa araw na ipinagdiwang mo ang ideya na mabilis akong mamatay. Sa araw na tinawag mo akong isang pasanin. Maaari kong ipaliwanag. Desperado ako. May utang ako. Pinilit ako ni Bianca. Hindi ito ang ideya ko. Ngayon ay sinisisi na niya si Bianca. Ipinakita ng duwag ang kanyang tunay na mukha. Tiningnan siya ni Bianca nang may purong pagkamuhi. Ako ang sisisihin mo. Gusto mo rin ang pera tulad ko. Ikaw ang nagmungkahi na patulugin siya. Kasinungalingan. Ikaw ang nagplano ng lahat. Kilala mo si Troy noon pa. Ideya mo ito mula sa simula. Nagsisiraan sila. Eksakto kung paano ginagawa ng mga duwag na kriminal kapag nahuli sila. Walang dangal, walang katapatan, tanging desperadong kaligtasan. Isa sa mga ahente ang sumingit. Ginang Margaret, mayroon na kaming lahat ng ebidensya na kailangan namin. Mga recordings, mga dokumento, mga testimonya. Makukulong sila ng matagal. Mayroon pa ba kayong gustong sabihin? Tiningnan ko si Caleb, ang lalaking iyon na minsang naging aking sanggol at wala akong naramdaman. Naglaho ang pagmamahal, napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas tiyak. Isang bagay lang. Akala mo'y isa akong hangal na matanda. Akala mo'y maaari mong nakawan ang aking buhay at makatakas. Ngunit nakalimutan mo na alam ng mga ina. Palagi nating alam. At kapag ipinagkanulo mo kami, kapag ginawa mo kaming mga kaaway. Huli na nilang matutuklasan na ang mga dekada ng buhay na karanasan ay gumawa sa amin ng pinakamapanganib na kalaban na maaari nilang piliin. Ibinaba ko ang tawag. Nawala ang imahe sa screen at doon, naintindihan ko na mayroong isang bagay na mas masahol pa. Ang mga sumunod na araw ay isang gulo ng mga legal na pamamaraan. Inasikaso ni Atty. Arthur ang lahat. Sina Caleb at Bianca ay kinasuhan sa Boracay, ngunit in-extradite pabalik sa aming lungsod upang harapin ang mga lokal na kaso. Bank fraud, elder financial abuse, falsification of documents,
attempted illegal appropriation of assets. Ang mga akusasyon ay nagpatong-patong na parang mga domino na bumabagsak sunod-sunod. Ipinakita sa akin ni Mike ang kanyang buong investigasyon. Hindi lang pala kasal si Bianca kay Armando. May dalawa pa siyang asawa bago nito, isa sa Davao, isa sa Cebu, parehong matatanda, parehong biyudo. Parehong nagtapos sa mga nursing home o namatay habang siya ay naglalaho kasama ang kanilang pera. Ang pulisya sa parehong mga lugar ay may bukas na kaso laban sa kanya ngayon. Siya ay isang profesional na mandaragit, isang eksperto sa pagsasamantala sa mga mahihinang matatanda. At si Caleb, ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak. Ibinunyag ng mga investigasyon na mas malala ang kanyang mga utang sa sugal kaysa sa aking inakala. Hindi 80,000. Ito ay 120,000. Inubos niya ang mga savings account. Gumamit siya ng mga credit card na nasa aking pangalan. Pinagsipikan niya ang aking pirma sa mga pautang. Sa loob ng 2 taon, sistematiko niya akong ninanakawan at hindi ko napansin dahil bulag akong nagtitiwala sa kanya. Margaret, kailangan mong dumating para tumestigo. Tinawagan ako ni Atty. Arthur 1 linggo pagkatapos ng pag-aresto. Gusto ng piskal ang iyong testimonya upang masiguro ang mahabang sentensya. Sa iyong deklarasyon, maaaring makulong si Caleb ng 4 hanggang 7 taon. Si Bianca, 8 hanggang 12, isinasaalang-alang ang kanyang record. 4 hanggang 7 taon, ang aking anak sa bilangguan. Kumulo ang aking tiyan sa ideyang iyon. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang kanyang tawa ng plano niyang patulugin ako. Naaalala ko ang kanyang mga salita, matagal pa siyang mamamatay. Naaalala ko kung paano niya ako ginawang kanyang katulong habang ninanakawan ako. Tetestigo ako. Sasabihin ko ang bawat detalye, bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon. Gusto kong pagbayaran nila ang lahat. Ang aking boses ay tunog matigas. Nag-pause si Atty. Arthur. Sigurado ka? Siya ang iyong anak. Kapag tumestigo ka, wala nang balikan. Makukulong siya. Wala na akong anak. Mayroon akong kriminal na kaapelyido, wala nang iba. Ang pagdinig ay 3 linggo pagkatapos. Pumasok ako sa korte na nakasuot ng dark green suit na hindi ko na isusuot mula pa noong libing ng aking asawa. Suot ko ang aking buhok na maayos, tuwid ang aking likod, wala sa kuba at nalilitong matanda na kilala ni Caleb at Bianca. Nakaupo sila sa defendant's table. Tiningnan ako ni Caleb nang may nagmamakaawang mata. Hindi man lang lumingon si Bianca. Tinawag ako ng piskal sa stand. Nanumpa ako na sasabihin ang katotohanan at sinabi ko ang lahat, bawat detalye ng huling 2 taon. Ang manipulasyon, ang paghihiwalay, ang pinansyal na pagsasamantala, ang mga usapan na narinig ko na nagpaplano ng aking pagkawasak, ang mga sleeping pills na sinubukan nilang ibigay sa akin, ang nursing home kung saan nila ako gustong ikulong. Ang plano na tumakas patungong Boracay kasama ang aking ninakaw na pera. Nagsalita ako ng 2 oras ng walang pag-iyak, ng walang panginginig, na may matatag na boses ng isang taong hindi na natatakot. Sinubukan ng abogado ng depensa na siraan ako. Ginang Margaret, hindi ba totoo na may problema ka sa memorya? Na ang iyong pamilya ay nag-aalala tungkol sa iyong mental na paghina? Tumawa ako. Isang maikli, tuyong tawa. Nagpanggap akong may mental na paghina bilang isang estratehiya. Sa loob ng 6 na buwan, umarte ako. Bawat pagkakamali ay sinadya. Bawat pagkalito ay dula-dulaan. At gumana ito dahil minamaliit ninyo ang mga matatanda. Sinasabi mo na nilinlang mo ang iyong sariling pamilya? Sinasabi ko na ipinagtanggol ko ang aking sarili mula sa 2 kriminal na nagplano na nakawan ako at iwan. Kung kinailangan nito ang pagpapanggap ng dementya, ginawa ko ito ng walang pag-aatubili. Nakinig ang mga hurado ng maigi. Ang ilan ay tumango. Isang matandang babae sa unahan ay mailuha sa kanyang mga mata. Naintindihan niya ako. Alam niya eksakto kung ano ang pinag-uusapan ko. Humiling si Caleb na magsalita. Pinayagan ito ng huwes. Ma, pakiusap patawarin mo ako.
Nagawa ako ng mga kakilakilabot na pagkakamali. Ngunit ako ang iyong anak. Hindi mo ako maaaring sirain ng ganito. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Kung paano ko inalagaan ka nang namatay si tatay. Kung gaano kita kamahal. Nabasag ang kanyang boses, ngunit wala na akong naramdaman. Inalagaan mo ako pagkatapos ng pagkamatay ni tatay dahil kinakalkula mo kung gaano kalaki ang halaga ng aking kalungkutan. Ninakawan mo ako habang nagpapanggap na nagmamahal. Ginawa mo akong iyong empleyado habang pinaplano akong ikulong. Hindi ka ang aking anak. Namatay ang aking anak sa araw na nagpasya na ang aking buhay ay mas mababa ang halaga kaysa sa 150. 000. Ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Yumuko si Caleb. Tinalo. Sinuri ng huwes ang mga dokumento, mga recordings, ang ebidensya ng litrato, ang mga testimonya ni Mike at Arthur. Ang ebidensya ay napakalaki, hindi maikakaila. Ang korte ay napatunayang guilty si Caleb Miller sa lahat ng kaso. Sentensya, 6 taon sa bilangguan. Bianca Dominguez Miller, guilty sa lahat ng kaso kasama ang maraming priors. Sentensya, 12 taon sa bilangguan. Ang paglagapak ng gavel ay umalinggaw na parang kulog. Sumigaw si Caleb. Hindi, pakiusap gawin mo ang isang bagay. Ngunit papalabas na ako ng silid. Naglakad si Achoy. Arthur sa aking tabi. Tama ang ginawa mo, sabi niya sa akin. Hindi ko nararamdaman na tama ang ginawa ko. Nararamdaman ko lang na ginawa ko ang kinakailangan. Sa labas ng courthouse, ilang mamamahayag ang naghihintay sa akin. Naging balita ang kwento. Matandang babae, pinigil ang plano ng anak at manugang na nakawan siya, sabi ng mga headline. Hininga nila ako ng mga interview. Tinanggihan ko lahat maliban sa isa. Isang lokal na news program ang gustong pag-usapan ang financial abuse sa matatanda. Tinanggap ko sa isang kondisyon na gamitin nila ang aking kwento upang turuan ang iba. Ipinasa ang interview 2 linggo pagkatapos. Pinag-usapan ko ang tungkol sa mga pulang bandila, kung paano inihihiwalay ng mga mandaragit ang kanilang mga biktima, tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta ng mga ari-arian ng legal, tungkol sa hindi pagbibigay ng ganap na access sa mga bank account nang walang independenteng pangangasiwa, tungkol sa pagtitiwala sa iyong likas na pakiramdam kapag mayroong mali. Nakatanggap ang programa ng libu-libong tawag, mga senior citizens na nagbabahagi ng mga katulad na kwento, mga pamilya na nag-ulat ng mga pang-aabuso. Ang aking bangungot ay nagsilbi upang tulungan ang iba. Isang buwan pagkatapos ng sentensya, nakatanggap ako ng sulat. Mula kay Caleb ito, mula sa bilangguan. Binuksan ko ito na nanginginig ang mga kamay. May oras akong mag-isip. Upang maintindihan ang ginawa ko. Alam kong hindi sapat ang paghingi ng tawad. Alam kong sinira ko ang lahat. Ngunit kailangan kong malaman mo na nagsisisi ako. Ang mga utang ay bumulag sa akin. Minanipula ako ni Bianca. Ngunit hindi iyon mga dahilan. Gumawa ako ng mga desisyon. Ipinagkanulo kita. At mamumuhay ako sa ganoon sa buong buhay ko. Kung balang araw ay mapatawad mo ako. Huwag mong gawin para sa akin. Gawin mo para sa iyo upang makapagpatuloy ka ng walang pasaning ito. Mahal kita. Palagi kitang mamahalin. Kahit na wala na akong karapatan. Binasa ko ang sulat ng 3 beses. Hinanap ko ang mga tanda ng manipulasyon ng paghingi ng pera para sa mga abogado o apela. Ngunit wala namang ganoon. Mga salita lang. Mga salita na dumating ng huli. Ipinasok ko ang sulat at inilagay sa isang drawer. Hindi ko ito sinagot. Siguro balang araw. Ngunit hindi ngayon ang araw na iyon. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. 2 buwan pagkatapos ng sentensya, nakatanggap ako ng tawag mula sa pulisya sa Boracay. Ginang Margaret, ako si Detective Ramos. May balita kami tungkol kay Troy Reyes. Bumilis ang tibok ng aking puso. Halos nakalimutan ko na ang 3 kasabwat, ang lalaking naghihintay sa Boracay, ang kasosyo ni Bianca sa mga nakaraang krimen. Inaresto ninyo ba siya?
At hindi. Nang nalaman niya na arestado sina Bianca at Caleb, sinubukan niyang tumakas patungong Malaysia. Nahuli namin siya sa hangganan. Ngunit narito ang kawili-wiling bahagi. Nang suriin namin ang kanyang record, may nakita kaming ikagugulat mo. Nagpaos ang detective. Si Troy Reyes ay may international arrest warrant. Nagpapatakbo siya ng isang elderly fraud ring sa 4 na bansa. Si Bianca ay isa lamang sa kanyang mga operators. Mayroong hindi bababa sa 12 pang biktima. 12 pang biktima, 12 pamilya ang nawasak, 12 matatanda ang ninakawan, inabandona, hinamak. Salamat sa iyong ulat at sa ebidensya na iyong nakalap, nagawa naming ikonekta ang lahat ng kaso. Si Troy ay haharap sa mga federal na kaso na may kabuuang higit sa 50 taon sa bilangguan. Si Bianca ay sasampahan din ng kasong international conspiracy. Ang kanyang sentensya na 12 taon ay malamang nadodoblehin. Ibinaba ko ang telepono na may kakaibang pakiramdam. Kasiyahan. Hustisya. Hindi eksakto. Naramdaman ko ang bigat ng pagiging ako ang huminto sa isang malaking operasyon ng kriminal, ngunit din ang sakit ng pagkaalam na bahagi ng aking anak ang nangyari, na si Caleb, nang hindi niya nalalaman, ay nakipag-ugnayan sa mga propesyonal na kriminal. Siya ay biktima at salarin sa parehong oras. Tinulungan ako ni Atty. Arthur na mabawi ang ganap na kontrol sa aking pananalapi. Ang trust ay binuwag. Ang aking pera ay ibinalik sa normal na mga account, ngunit sa pagkakataong ito ay mailigal na proteksyon na pumipigil sa access ng third party. Nabawi ko rin ang i-5,000 na idineposito ni Caleb mula sa peking check. Ibinay sa bangko ang mga ito bilang ebidensya at kalaunan ay ibinalik sa akin. Ibinenta ko ang apartment. Hindi ko na kayang manirahan doon. Bawat sulok ay mailaso na alaala. Ang kusina kung saan ako naging katulong. Ang sala kung saan narinig ko ang aking pagkawasak na pinaplano. Ang silid kung saan nagpanggap akong pinatutulog habang nagdiriwang sila. Lahat ay kontaminado. Isang tunay na mamimili ang nag-alok ng F220,000. Tinanggap ko. Sa perang iyon at sa aking nabawi na ipon, mayroon akong higit sa 400,000, higit pa sa aking inakala na magkakaroon ako. Ngunit ang pera ay hindi na nangangahulugang parehong bagay. Hindi na ito seguridad. Ito ay isang paalala na ang kasakiman ay sumisira sa lahat ng kanyang hinahawakan. Nagpasya akong gamitin ito sa ibang paraan, sa paraan na nagbibigay dangal sa sakit, ngunit gumawa din ng isang bagay na mabuti. Kinausap ko si Aling Nena, ang aking kapitbahay mula sa lumang apartment, ang tanging kaibigan na mayroon ako sa mga madilim na taon na iyon. Aling Nena, kailangan ko ang iyong tulong. Ipinaliwanag ko ang aking plano. Umiyak siya. Margaret, napakaganda niyan. Umasa ka sa akin sa anumang kailangan mo. Bumili ako ng isang maliit na bahay sa isang baybaying bayan 3 oras ang layo, isang tahimik na lugar kung saan walang sinuman ang nakakaalam ng aking kwento, kung saan maaari akong magsimulang muli ng walang mga tingin ng awa o komento ng mga kapitbahay. Ang bahay ay may 2 silid-tulugan, isang maliit na hardin, at tanawin ng dagat mula sa bintana ng kusina. Ito ay perpekto, ngunit hindi ako lumipat ng mag-isa. Ginagamit ko ang bahagi ng pera upang lumikha ng isang pansamantalang kanlungan, isang lugar kung saan maaaring manatili ang mga matatanda na biktima ng pinansyal o pampamilyang pang-aabuso habang inaayos ang kanilang legal na sitwasyon. Kumuha ako ng isang full-time lawyer, isang social worker, isang accountant. Ang aking bahay ay naging isang resource center, isang ligtas na lugar. Ang unang dumating ay si Stella. Siya ay 72 taong gulang. 5 taon nang kinukuha ng kanyang anak na babae at manugang ang kanyang pensyon. Pinatira nila siya sa isang silid na walang pampainit habang nire-remodel nila ang kanilang bahay gamit ang kanyang pera. Dumating si Stella na may sirang maleta at takot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung kaya kong magbayad para manatili dito. Hindi mo kailangang magbayad ng anuman. Kailangan mo lang gumaling at ipaglaban ang sa iyo. Ibinigay ko sa kanya ang guest room. Naghanda ako ng mainit na pagkain para sa kanya.
Ipinakilala ko siya sa abogado. Sa loob ng 3 buwan, nabawi ni Stella ang kanyang pensyon, sinuhan ang kanyang anak, at nakahanap ng isang maliit na apartment kung saan siya ngayon ay namumuhay ng mapayapa. Bago umalis, niyakap niya ako habang umiiyak. Ibinigay mo sa akin ang aking buhay pabalik. Pagkatapos ay dumating si Erica, 65 taong gulang. Kinumbinsi siya ng kanyang kapatid na ipangalan sa kanya ang kanyang bahay. Pagkatapos ay pinalaya siya at ibinenta ang ari-arian. Nakatira si Erica sa kanyang sasakyan nang makita niya ako. 6 na buwan naming pinagtrabahuhan ang kanyang kaso. Napatunayan namin ang pandaraya. Nabawi niya ang kanyang bahay at nakulong ang kanyang kapatid ng 2 taon. Ngayon, nagtatrabaho si Erica bilang isang volunteer sa shelter na tumutulong sa ibang mga biktima. Bawat kwento na narinig ko ay isang etyo ng akin. Mga pamilya na nawasak ng kasakiman. Mga matatanda na itinuturing na parang disposable resources. Pag-ibig na naging transaksyon. At bawat taong tinulungan ko ay unti-unting pinapagaling ako. Ipinapaalala sa akin na ang aking sakit ay mailayunin. Na kaya kong gawing gamot ang lason. 6 na buwan pagkatapos lumipat, nakatanggap ako ng isa pang sulat mula kay Caleb. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinag-usapan ang pagsisisi. Pinag-usapan niya ang pangangailangan. Ma, napakaterible ng bilangguan. Wala akong pera para sa komisari. Hindi ako makabili ng mga pangunahing bagay. Pakiusap ipadala mo ako kahit 100 lang kada buwan para lang mabuhay. Nandoon na. Ang tunay na dahilan ng kanyang nakaraang sulat. Hindi ito pagsisisi. Ito ay paghahanda. Pinapalambot ako sa magagandang salita para humingi ng pera sa huli. Ang parehong pattern tulad ng dati. Manipulasyon na nakabalat kayo bilang pag-ibig. Pinunit ko ang sulat. Hindi ko sinagot. Hindi ako nagpadala ng pera. Kailangan ni Caleb na harapin ang buong kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Walang lifelines, walang pagsagip. Isang araw, habang nagtatrabaho sa hardin, nakita ko ang isang sasakyan na huminto sa harap ng aking bahay. Isang babae ang bumaba. Ubanin ang buhok, pagod ang mukha, malungkot ang mga mata. Nag-doorbell siya. Ginang Margaret. Tumango ako. Ako si Clara, kapatid ni Armando Salazar. Tumama sa akin ang pangalan na parang kamao. Si Armando, ang unang asawa ni Bianca. Ang lalaking namatay na iniiwan sa kanya ang lahat. Paano mo ako natagpuan? Inilabas ni Clara ang isang lumang pahayagan, ang artikulo tungkol sa aking kaso. Nabasa ko ang iyong kwento. Nakita ko ang pangalan ni Bianca Dominguez. Inimbestigahan ko. Kinumpirma ko na siya ang parehong babae na sumira sa aking kapatid. Dumating ako para magpasalamat sa iyo. Magpasalamat para sa ano? Para sa pagpigil sa kanya. Para sa paggawa ng hindi namin nagawa. Namatay ang aking kapatid na naniniwala na mahal siya ni Bianca. Namatay siya na hindi alam na ginamit siya. Ibinunyag mo siya. Pinakulong mo siya. Nagbigay ka ng hustisya sa aking kapatid at sa lahat ng kanyang mga biktima. Niyakap ako ni Clara. 2 estranghero na pinag-isa ng parehong mandaragit. Tunay ba na namatay sa natural na dahilan ang iyong kapatid? Tanong ko. Umiling si Clara. Sabi ng doktor, ngunit malusog siya. Bigla, lumala siya sa loob ng ilang linggo. Pagkatapos lang niyang baguhin ang testamento. Palagi akong naghihinala na binigyan siya ni Bianca ng isang bagay, ngunit hindi namin ito napatunayan. Labis akong nagsisisi, pinunasan ni Clara ang kanyang mga luha. Hindi mo kasalanan. Kanya iyon. Kay Bianca at sa lahat ng mandaragit na tulad niya. Ngunit dumating din ako upang sabihin sa iyo ang isang bagay pa. Huwag mong sisihin ang iyong sarili para sa iyong anak. Alam ko kung ano ang magmahal sa isang taong pinili ang madilim na panig. Pinili ng aking kapatid na maniwala kay Bianca kaysa sa amin. Ang kanyang pamilya. Pinili ng iyong anak ang kasakiman kaysa sa iyo. Parehong gumawa ng desisyon at tama ang ginawa mo, pinrotektahan mo ang iyong sarili.
Ang kanyang mga salita ay nagpalaya sa akin mula sa isang bigat na hindi ko man lang alam na bitbit ko. Ang natitirang pagkakasala. Ang patuloy na tanong na kaya ko bang napigilan? Umalis si Clara isang oras pagkatapos, ngunit nag-iwan siya sa akin ng isang bagay na napakahalaga, perspektibo. Hindi ko sinira si Caleb. Sinira ni Caleb ang kanyang sarili. Tumanggi lang ako na sirain ako kasama niya. Nang gabing iyon, sumulat ako sa aking journal sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Ngayon naintindihan ko na ang pagliligtas sa iba ay hindi magbabalik sa aking anak, ngunit ibinabalik ako sa aking sarili. Bawat taong tinutulungan ko ay patunay na hindi ako sinira ng pang-aabuso. Binago ako nito. Isinara ko ang journal na may pakiramdam na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, kapayapaan. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. 2 taon na ang nakakaraan mula ng umaga na iyon nang natagpuan ko ang sulat sa palamigan. 2 taon mula nang mahati ang aking buhay sa dalawa, ang bago at pagkatapos. Ngayon ako ay 69 taong gulang. Ang aking buhok ay ganap na kulay abo. Mayroon akong mas maraming kulubot sa paligid ng aking mga mata. Ngunit mayroon din akong isang bagay na wala ako noon, tunay na kalayaan. Ang kanlungan na aking nilikha ay nakatulong sa 23 katao. 23 matatanda na nabawi ang kanilang dignidad, ang kanilang pera, o kahit papaano ang kanilang kapayapaan ng isip. Ang ilang kaso ay nanalo kami. Ang iba ay natalo kami. Ngunit sa lahat ng ito, alam ng mga biktima na hindi sila nag-iisa, na may isang taong naniwala sa kanila na mahalaga ang kanilang sakit. Lumipat din si Aling Nena sa baybaying bayan. Bumili siya ng bahay 2 bloke mula sa akin. Magkasama kaming nag-aalmusal tuwing Sabado. Naglalakad kami sa dalampasigan tuwing hapon. Siya ang kapatid na hinding-hindi ko nagkaroon, ang pamilya na pinili ko sa halip na ang nagtaksil sa akin. Nagsilbi si Caleb ng 2 taon ng kanyang sentensya. May 4 pa siyang natitira. Hindi ko siya binisita. Hindi ko sinagot ang kanyang mga sulat. Nakakatanggap ako ng isa tuwing 3 buwan, humigit kumulang. Lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay, pagsisisi, paghingi ng tawad, mga nakatagong kahilingan para sa pera. Pinapanatili ko sila sa isang kahon sa aparador nang hindi binubuksan ang karamihan. Siguro balang araw ay babasahin ko silang lahat. Siguro balang araw ay mapapatawad ko. Ngunit hindi pa dumating ang araw na iyon. Si Bianca ngayon ay humaharap sa 20 taon sa bilangguan matapos na madagdag ang mga kaso ng international charges. Nakatanggap si Troy ng 42 taon. Sa kanyang edad, ito ay isang sentensya ng habang buhay na pagkakakulong. Ang fraud ring na kanilang pinapatakbo ay binuwag. 14 na biktima sa kabuuan ang nakabawi ng bahagi ng kanilang pera. 5 pamilya ang nagsampa ng mga civil lawsuit. Ganap na gumuho ang imperyo ng mga kasinungalingan. 6 na buwan na ang nakakaraan, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag. Ginang Margaret, ako si Daniel, anak ni Armando Salazar, isa pang multo mula sa nakaraan ni Bianca. Ibinigay sa akin ni Clara ang iyong numero. Gusto kong personal na magpasalamat sa iyo at may itatanong din. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ang kailangan mo? Naghahanda kami ng isang civil lawsuit laban kay Bianca upang mabawi ang perang ninakaw niya mula sa aking ama. Kailangan namin ang iyong testimonya tungkol sa kanyang pattern ng pag-uugali. Ang iyong kaso ang pinakadokumentado. Sa iyong testimonya, mapapatunayan namin na siya ay isang profesional na manloloko. Tinanggap ko ng walang pag-aatubili. 2 linggo pagkatapos, ako ay nasa ibang korte na nagsasabi ng aking kwento muli, sa pagkakataong ito ay upang tulungan ang isa pang pamilya na makakuha ng hustisya. Nanalo ang pamilya Salazar. Nakabawi sila ng A180,000 mula sa mga nakatagong account ni Bianca. Inanyayahan ako ni Daniel sa hapunan pagkatapos ng hatol. Magpapasalamat ang aking ama. Ginawa mo ang hindi namin magawa, pinigilan mo siya ng permanente. Nagtoos kami kay Armando, sa lahat ng biktima, sa huling hustisya, ngunit sa wakas ay dumating. Sa mga hapon, kapag lumulubog ang araw sa karagatan,
umuupo ako sa hardin na may tasa ng tsaa. Iniisip ko ang babaeng ako 2 taon na ang nakakaraan. Ang takot na iyon, minanipula, hindi nakikitang babae. Ang babaeng iyon na hinayaan ang kanyang sarili na tratuhin na parang isang katulong sa kanyang sariling pamilya. Ang babaeng iyon ay wala na. Napalitan siya ng isang mas malakas, mas matalino, mas maingat, ngunit mas matapang din. Namimiss ko ba si Caleb? Namimiss ko ang bata. Siya ang teenager na yumakap sa akin pagkatapos ng eskwelahan. Ang binata na umiyak sa aking balikat nang iwan siya ng kanyang unang pag-ibig. Ngunit ang Caleb na iyon ay matagal nang namatay. Napalitan siya ng isang estranghero na pinili ang kasakiman kaysa pagmamahal. At ang lalaking iyon ay hindi ko namimiss. Ang lalaking iyon ay hindi ko kilala. Noong nakaraang linggo, nagbigay ako ng lecture sa isang community center tungkol sa financial protection para sa mga senior citizens. 200 katao ang dumalo. Pagkatapos, nilapitan ako ng isang babae na 75 taong gulang na umiiyak. Hinihiling ng aking anak na ipangalan sa kanya ang aking bahay. Sabi niya para protektahan ako mula sa mga buwis. Ngunit may pakiramdam akong mali. Ibinigay ko sa kanya ang numero ni Atty. Arthur. Ipinaliwanag ko ang mga pulang bandila. Niyakap ko siya at sinabi, magtiwala ka sa iyong instinto. Kung may pakiramdam kang mali, malamang ay mali nga. 2 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Kinausap ko ang abogado. May malalaking utang ang aking anak. Gusto niyang ibenta ang aking bahay para bayaran ang mga ito. Iniligtas mo ako. Hindi ko siya iniligtas. Iniligtas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikinig sa panloob na boses na nagbababala sa kanya ng panganib. Binigyan ko lang siya ng pahintulot na magtiwala sa boses na iyon. Noong isang gabi na naginip ako. Nasa Boracay Airport ako, ngunit hindi iyon ang araw ng pag-aresto kay Caleb. Iba iyon, isang araw sa hinaharap. Lalabas si Caleb mula sa bilangguan. May uban ang kanyang buhok, kuba ang likod, pagod ang mga mata. Hinahanap niya ako sa dami ng tao, at nandoon ako, hindi para yakapin siya, hindi para patawarin siya, kundi para lang tingnan siya sa mata at sabihin, nakaligtas ka. Ako rin. Ngayon, alam na nating dalawa kung ano ang halaga ng pagtataksil. Nagising ako na may luha sa aking pisngi. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng ganoong pagtatagpo. Hindi ko alam kung gusto ko itong magkaroon. Ngunit itinuro sa akin ng panaginip ang isang bagay, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkakasundo. Ito ay nangangahulugang pagpapakawala sa lason. Ito ay nangangahulugang pagtigil sa pagdadala ng pagkamuhi na parang isang kayamanan. At iyon, dahan-dahan kong nakakamit. Ngayon ay isang normal na araw. Sumisikat ang araw. Ang dagat ay tahimik at nakakapanatag. May appointment ako sa isang bagong residente ng shelter, isang lalaking 73 taong gulang na inabandona ng kanyang asawa pagkatapos na ubusin ang kanyang mga retirement account. Makikinig ako sa kanyang kwento. Ikokonekta ko siya sa mga legal na resources. Ipapapaalala ko sa kanya na karapat-dapat siya sa dignidad. Bago umalis, dumaan ako sa salamin sa pasilyo. Huminto ako. Tiningnan ko talaga ang aking sarili. Nakita ko ang isang babae na 69 taong gulang na nakaligtas sa isang mapanirang pagtataksil, na ginawa ang kanyang sakit na isang layunin na tumanggi na maging biktima magpakailanman. Na natuto na ang pagmamahal sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pagmamahal ng anak kapag ang pagmamahal na iyon ay nagiging mapanira. Umiti ako sa aking sarili. Ito ay isang maliit ngunit tunay na ngiti. At umalis ako sa aking bahay patungo sa isa pang araw ng muling pagtatayo ng mga sirang buhay. Patungo sa isa pang araw ng pagpapatunay na kaming mga senior ay hindi madaling target. Kami ay mga survivors. Kami ay mga tahimik na mandirigma. At kapag minamaliit nila kami, kapag ginawa nila kaming mga kaaway, huli na nilang matutuklasan na ang mga dekada ng buhay na karanasan ay gumawa sa amin ng pinakamapanganib na kalaban na maaari nilang piliin. Akala nila ay iiyak ako ng mag-isa. Akala nila ay masisira ako.
Akala nila ay isang hangal na matanda ako na madaling sirain. Hindi nila alam na 6 na buwan akong naghahanda. At ngayon, 2 taon pagkatapos, patuloy akong naghahanda. Hindi para maghiganti pa, kundi para siguraduhin na walang ibang matanda ang kailangang dumaan sa pinagdaanan ko ng mag-isa. Para maging boses na wala ako. Para maging proteksyon na kailangan ko. Ang aking anak ay nasa bilangguan. Ang aking manugang ay humaharap sa mga dekada sa likod ng mga rehas. Ligtas ang aking pera. Akin na muli ang aking buhay. At bagaman ang presyo ay labis na mataas, bagaman nawala ko ang aking kaisa-isang anak sa proseso, may nakuha akong isang bagay na mas mahalaga, nabawi ko ang aking sarili. At iyon, natuklasan ko ay walang katumbas. Ito ang aking kwento. Ang kwento kung paano ang isang inang ipinagkanulo ay naging kanyang sariling tagapagligtas. Kung paano ang pagmamahal ay naging hustisya. Kung paano ang huwad na kahinaan ay naging tunay na lakas. At kung paano binago ng isang sulat sa palamigan ang lahat. Ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Sa huli, naglakbay sila sa Boracay na naghahanap ng kalayaan. At nakita nila ang bilangguan. Ako ay nanatili, tila natalo at natagpuan ko ang paglaya.